pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Isang magandang araw na naman po sa inyong lahat at ako po'y nagagalak na makasama niyo ako dito sa ating palatuntunang Ehemplo. Ako pa rin po ang inyong lingkod, si Dan Andrew Cura. At welcome po sa ating palatuntunan na nagwawagayway ng kagalingan ng Pilipino. Pero bago po ang lahat, tulad po ng lagi nating ginagawa ay tayo po'y nangangamusta para po sa lahat ng ating mga nakikinig ngayon sa ating iba't ibang mga himpilan. Unang-una na po sa 702 DZAS dito sa Kamaynilaan at sa NCR, gayon din sa 1233 DYVS dyan sa Bacolod. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa South Cotabato sa 1062 DXKI, ganon din sa Santiago Isabela sa 1143 DZMR at sa Cagayan de Oro sa 103.3 FM The New J Radio. At ang ating himpilan po sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK, Radio Kapit Bisig. At alam ko po marami po sa inyo ang nakikisabay sa atin sa febc.ph sa pamamagitan ng ating streaming audio. Gayon din sa 702 DZAS FEBC Radio TV sa FB Live. Yung mga nandiyan po sa FB. At gayon din po, pinopost din po natin ito sa ating 702 DZAS YouTube account. No? Kaya't kung maaari, kung kayo po'y nasa Facebook, abay mag-like naman po kayo para at i-share para mas marami pa pong taong makakakilala sa ating mga ehemplo. At gayon din sa YouTube naman, abay mag-subscribe na kayo para regular ang dating ng mga programa ng 702 DZAS. Subscribe and like na rin and then share din. At kung mayroon po kayong magandang komento, abay, lagay nyo po doon sa comments. At syempre kung kayo naman po ay hindi pa nagda-download ng ating FEBC PH stream, ito po yung ating app with all the different radio stations. Pwede po kayong pumunta sa Google Play Store o sa Apple App Store para po ma-download po yan. Rehistro lang, libre naman, wala naman pong bayad. At kaya gayon din po ay nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga bago nating mga tagapakinig at yung mga dati na rin nating mga tagapakinig. Ngayon pong araw na ito, abay nasa area naman tayo ngayon ng sining. Dahil ang ating pong kikilalanin ng isang kapilipino natin nagbigay po ng karangalan. At kagaya nga po na sinasabi natin dito, winagayway po ang bandila ng Pilipinas, no, sa larangan ng sining. At maririnig po natin ang kanyang kwento at kung ano rin po ang kanyang mga hinarap during dun sa period ng pandemya dahil siya po ang nakakuha ng pinaka-prime award, no, grand prize winner sa 13th Biennial International Art Competition sa Italy ng 2021, ngayong taong ito. At walang iba po yan kung hindi si Michael Garcia Villagante. At siya po ang ating makakapanayam ngayon. Talagang ito'y visual artist. No? Siya po ay nag-aral ng kanyang Bachelor of Fine Arts, major in Advertising Arts sa University of the East. So mga taga-UE, abay taas po natin ang bandila natin. Talaga naman mga taga-UE. So nanalo nga po siya dun sa Premio Posto o yung first place ng Lorenzo Il Magnifico Award ng painting category doon po sa 13th Florence Biennale for International Contemporary Art, no? At ang kanyang pong ginawang yung kanyang obra maestro ay ang kanyang pagtahan
o yung pagtigil po ng pag-iyak ng bata, di ba? Pagtahan, at pag-uusapan po natin yan dahil ang inspirasyon niya ay ang kanyang misis at yung kanyang anak. Pag-iisipan natin yan at pag-uusapan po natin. Ganon din, si Michael po ay nanalo laban po sa 400 na ibang mga artists na lumaban po galing sa 65 countries, no? At halos 1,000 pong mga artworks yung kanyang sinuong, at siya po'y naging matagumpay. At siya rin po ay recognized as the 3rd honorable mention sa watercolor category noon sa 30th Shell National Student Art Competition ng 1997. So talagang talaga pong likas po sa kanya yung pagiging visual artist niya. Grand Prize winner din sa oil-based medium naman ng 2012 na Metrobank Art and Design Excellence, dun po sa kanyang gawaing Sagad Hanggang Buto. At first honorable mention naman sa 2nd Alveo National Painting Competition ng 2018. Sa ating pagbabalik, tayo po ay magkakaroon ng magandang masining at makulay na kwentuhan kasama si Michael Garcia Villagante. Siya po ang ating ehemplo sa araw na ito, sa ating pagbabalik. Magrehistro na! Sana all! Huwag ibenta ang iyong boto. Sana all! Kilalanin ang totoong leader ng ating bansa base sa kanyang platapormang makapublikong serbisyo para sa masa. Dapat all! Paalalang hatid ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. At nagbabalik po tayo dito sa ating palatuntunang ehemplo, at tulad nga po ng sabi ko kanina sa ating panimula, kasama po natin ang isang visual artist, isang painter na nanalo po sa Florence, Italy. First place po dun sa Lorenzo il Magnifico category ng painting competition na to. Bested 400 individuals, at walang iba po kung hindi ang ating ehemplo ngayon na ating kaibigan din, walang iba kung hindi si Michael Villagante. Michael, magandang araw sa iyo, kapatid. Magandang araw po, kay Dan. Yan. Nako, unang-una, syempre, congratulations sa iyo, dahil manahin mo sa gitna nung pandemya ay na-recognize yung iyong work sa Florence, sa Italy. Parang kalain mo ba na sa gitna ng pandemya magkaroon pa rin pala ng mga competition, ano? Opo. Opo, Dan. Sobrang yung hirap na pinagdaanan ko dito sa atin, di ba? Parang pagdating doon, may ginawa din naman. Anyway, pipira-pirasuhin natin yung kwento na yan. Siguro simulan ko muna, Michael, dahil dun sa aking introduction kanina, sabi nga, ikay nakapagtapos sa Fine Arts ng University of the East. So sabi ko nga, saludo sa mga taga-UE na advertising. Pero it seems na yung iyong naging takbo ay
ikay ba'y napasok sa advertising o talagang ang pumasok sa iyo mas sa larangan ng pagpipinta? Noong una pong akong mag-enroll ako ng nung magka-college na ako, sinabihan ako ni mama na kung ano yung kukunin ko. Sabi sa parang mag-advertising ako daw kasi nasa Garmin siya noon. Tapos sinasama niya kasi ako nung bata pa lang ako noon na nakikita ko doon yung nananay kay si mama. Tapos nakikita ko doon yung mga gumagawa ng mga prints. Tapos at nakadungaw lang ako doon sa mga at ayun sabi ng amo ni mama, sabi niya gano'n ay paglaki mo dito ka na lang sa akin magtrabaho. Tapos ayun, ito na nung mag-aaral na ako ng kolehiyo ay tinanong ako ni mama kung mag-advertising ka ba. Tapos ito si papa gusto akong maging seaman. So sabi ko, ang gusto ko, sabi ko gusto ko magpinta. Tapos sinamahan na ako ni mama sa sa UE doon at napasok ako. Tapos habang tumatagal, nakikita ko lahat ng mga classmate ko pala puro advertising. Iilan lang pala kami sa kwarto na doon sa room namin ay 3 lang ata kami o 4 na painting major. So yung nakikita ko yung nagtaas sila ng tinawag nila yung teacher ko tinawag nila yung kung sino rito advertising, ang dami yung nagtaas. Then sumunod naman yung interior, ang dami rin. Tapos yung painting, nagtaas ata 3. Tapos parang ako, pinigil ko, parang tapos may nagsabi sa akin na classmate ko, si Mike, ay yan ma'am, painting major. Tapos tinanong ako nung bakit mo kinakihiya ang painting? Ma'am, hindi naman po kasi parang nabigla lang ako. Kasi dun sa ayun, gusto ko talaga magpinta noon. Tapos sumunod na mga taon ni mga classmate ko na kanya walang dyan mamamatay ka muna para doon kasi sikat pag namatay ka. Yung laging ganun pagdating sa painting. Yung yung traditional na yung starving artist na maghihirap, parang gano'n. Tapos ayun, mga second year ko, pagbalik ko, nag-shift na ako ng advertising. Pero tinuloy ko pa pinta. Ang ginawa ko, sumali ako ng grupo noon. Para doon sa grupo ko na tinuturuan nila akong sumali ng mga contest. Ayun na. Doon ako nag-start sumasali. Ngayon, advertising. Mike, pero ikaw ba nung ikay bata pa, talagang mahilig ka na rin mag-drawing? Kasi normally diyan nagsisimula yan, di ba? Yung mahilig mag-drawing, mag-crayola. Tapos nung bang bata ka, likas na sa'yo yon? Ay, opo. Nung 4 na taon ako noon, ay siguro dinodrawing ko rin mga stick drawing, mga bahay, kubo, tapos may bundok, tapos may araw, tapos may ibon na gano'n. Tinuturuan nata ako nung ipapaata ko, hindi ko na maalala nung basta ginagid ako na gano'n. Tapos si mama ata, hindi ko na matandaan nun. Gumagawa ko nun. Tapos hanggang sa ng tricycle, saka jeep. Parang yun na lahat ng ginagawa ko, puro jeep. Yung papel ng mama kasi may tindahan kami nung bata. Kasi ako lang nakakapapel. Puro jeep ata yung ginagawa. May bahay. So, yun yung ko. So si nanay at si tatay ay mga mga sabihin na nating likas din sa kanila? Nagdo-drawing din ba sila? Kaya nahikayat kanila? Hindi po. Siguro sa side nila mama, kasi merong artist din. Mga Lianyo, saka ayun po ata. Na magaling din
mag-growing. So kahit pa paano nananalaytay sa dugo ang pagiging likas sa sining, sa arts. Kaya napunta Opo. ka doon. Ito naman po ay naggumawa siya ng mga plants at ayun po yung nakikita. So Magaling mag-lettering eh. So ngayon, ano ang naging turning point? Yung sabi mo nga, nag-join ka na nung mga parang sabi nila yung mga groups, no, mga painting groups. Mga ilang taong ka noon at saka ano yung parang naging turning point? Kasi nagkasunod-sunod din yung pagpasok sa mga competition. Meron kang yung sa Shell National Student. Naalala ko to dahil lang yung anak ko pumasok din sa ganitong competition sa Shell. Usong-uso yun So, kailan nagkaroon ng turning point sa iyo na ako ay magiging isang pintor? Magiging isang visual artist? Nung nag-aaral po ako kasi advertising na ako ayun. Pero pinagpatuloy ko pa rin na magpinta kasi yun talaga yung hilig ko. Tapos sumasali ako ng mga ganyang competition na may mga on the spot. Tapos kahit hindi na nanalo, okay lang. Basta makasama. Makasama habang tumatagal na-develop din yung yung idea mo, nagkakaroon ka ng iba-ibang style at ayun nakakakita ka ng bago. Tapos at ayun sali ako ng Shell. Hindi ako pumapasok. Sumunod na 2017 ata. Ayun, doon ko pumasok po ako noon. Honorable mention. I see. Tapos, ayun tapos sumunod po, yung Metrobank. Tapos sumasali. Pero ngayon, ito nagbabago na yung nagbabago na yung medium mo. Nagsimula ka ng parang watercolor, tapos ngayon oil paint. Ngayon ba, ano ba ang hawak ni Michael Villagante? Ay, yun po yung kasi parang doon ako sa watercolor noon sa Shell. Tapos nung sumasali na ako ng Metrobank, doon ko naramdaman na parang gusto ko yung oil on canvas. Sumali ako nung unang sali ko. Estudyante pa lang kami. Sige, natatandaan ko yun. Nagkikita lang kami kasi uso pa yung phone lang tatawag yung long distance pa nga wala pa mga cellphone. Pero pinito sa school, bakasyon yun. Talaga naalala ko yun Tapos unang sali ko oil siya. Ito yung yung Rush Art Trip na sinali ko noon. Siya semi-finalist. Tapos tuwan-tuwa na rin kasi ako kasi semi-finalist noon Tapos yun pag nakikita mo yung gawa mo doon, kasi pinapasa pa namin. Pag nakita mo, pag tinanggal yung gawa mo, ibig sabihin wala na. Tapos pag nakita mo, ibig sabihin, ito, finalist, semi-finalist. Wow. Tapos sumunod, ulit, nag-semi pa rin ako. Kada 2 taon sumasali ako. Tapos, ayun na, nag-semi pa rin ako. Tapos nahinto na yun. Dahil nag-work na po ako. Okay. Pero ngayon, kasi alam ko ngayon mga nakikinig sa atin ngayon pinakikinggan nila kwento ni Michael Villagante at sila rin siguro mga nagsisimulang mga visual artists. Ano ang mapapayo mo sa kanila? Kasi it seems na ang sayo basta sige lang ng sige, hindi importante kung mag second place, mag first place, basta sumali ka lang. Ganun ba yung parang pinakapayo mo sa kanila? Basta gusto mo lang yung ginagawa mo, yung passion mo, tuloy mo. Yun lang, tuloy lang kasi yung sa akin kasi gusto ko lang talagang nung time na magpinta talaga ng magpinta. At gusto kong matuto talaga, mag-develop yung insight talaga. Hindi ka ba na-discourage? Hindi naman po. Kasi ay marami akong
marami rin akong dinaanang mga style ng works ko. Okay. Mga hanggang sa etong mga nahinto ko noon nung nagtrabaho na ako. Tapos ito na yung 2010 ata yun o 2009 ay 2009 pala, sorry, 2009 doon ko nakita yung yung gusto ko nang bumalik ulit na magpinta. Nagtrabaho ko ng yung trabaho mo na sinabi mo, yung paghinto mo sa pagpipinta, ano yung ginawa mo in between? Ano yung trabaho na yun na ginawa mo na tumigil ka sa pagpipinta? Ayun po, ay nag-graphics po ako. So you went, okay, so graphic design. Naalala ko yung graphics design ko sa garments. Garments din. Naalala ko yung mother ko nung sinabi niya sa akin na mapupunta rin pala ako dun sa ganung garments. Yung isa akong nag-design ng damit isa akong designer ng damit sa Dickies nun. Oh, wow. Isa ako gumagawa. Kaya, ayun, yung naging ko nun. At yun na yung parang naging ko na gusto ko ulit magpinta. So hindi mo maiwasan yung tawag, yung bulong ng pagpipinta. Laging nandun sa tabi mo. Opo, at ito yung 2009 nung si Max Palatbat na nanalo ng 2009 sa Florence din, nakakuha siya ng silver. Doon ako na-inspired ako sa kanya. Kaya na yung ko nun. Tapos pinuntahan ko siya nun eh. Ayun, kami, ginaid niya ako. Tapos pinayuhan niya ako sa mga ganito. Ayun na, sumali ako unang-una sa Metrobank. Yung 2011 naman. Ayun muna. Kasi, nagsemay ulit ako. Ayun yung ang tagal noong 2000 tapos 2000 parang 2018 meron din, second ka naman dun sa Alveo National Painting Competition. Ayun po, etong pinaka ko yung pagbalik ko ng 2012 na sabi niya sa akin ni Max ay Mike, tuduan mo na ulit. Dalahin ganun yung niya sa akin. Tapos ayun na. At ayun, nanalo ako ng grand prize sa Metrobank. Now, itong pagpasok so obviously 2018, 2019 tas pumasok yung pandemya dahil yung iyong pinasok sa 13th Biennial International Competition sa Florence, Italy, malaki yung iyong ginawang painting, para siyang mural na ginawa mo. So gaano mo katagal ginawa yon? Kasi parang kung 2021 at biennial, ibig sabihin yung huling competition nila was 2019. So pumasok ba dun mismo sa pandemya yung paggawa mo nitong painting na to? Bali, sinundan ko rin po yung yung every 2 years. Pero yung pagpasok ng 2020 at nag-announce na yung Florence Biennale doon sa at nakita ko sa website nila. May website kasi sila. Tapos chinik ko na nag-i-invite na sila ng mga ganito. Sumubok ako. Sinubukan ko. Yung time na yun, katatapos ko lang din ng operation yun eh. Nanggaling ako ng operation sa tuhod ko. Ayun, nag-try lang naman ako kasi kung papalarin ako dun sa ganun Kasi yung mga gawa ko hindi ganun capacity. Pero may laman naman siya, pero hindi ganun capacity. Pag nakikita, ayun, ipinasa ko sa kanila na ayun nagustuhan at sinulatan nila ako. Yung
natanggap ko yung sulat nila. Ayun unang naging challenge ko eh. Yung pagka tanggap ko ng sulat, unang binalita ko kaagad kay Max. Kasi siya yung parang Mentor. nag-guide sa akin nun. Ayun na. Nung nakita niyo, ang sagot niya lang sa akin lagi ay todohan mo. Todohan mo. Nako. Yun, laging challenge, lagi yung binibigay niya sa akin eh. Kaya na. Gumawa na ako ng studies noon. Inaral ko siya. Sa buwan. Kasi pandemic eh. Oo, siguro Mike, bago natin pagpatuloy yung detalye niyan, balikan natin yung ating mga kaibigan ngayon. Ang kausap po natin ngayon ay si walang iba kundi si Mike Garcia Villagante, isa pong Filipino visual artist na nakatamo ng grand prize dun sa Lorenzo Il Magnifico category ng 13th Biennial International Art Competition sa Florence, Italy. Sa pagbabalik po natin, pag-uusapan po yung isinubok lang niya muna na painting at siya namang nanalo. Dito po sa pagbabalik ng ating palatuntunang ehemplo. Minamahal ko ang bayan ko, kahit tawanan ng buong mundo. Taas noo pagsayan mo, pakita mo'y kay Pilipino. Iwagay-way mo ang bandila na tatlong bituin sa ilalim ng araw. Tila, pula, puti, buhay. Pilipinas, 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 Pilipinas. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431-009393. BDO Savings Account Number 004150366783 at Metrobank Current Account Number 631-7631-055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Alam mo ba ang iyong boto bilang kabataan ay maaaring maging solusyon ng ating kinakaharap? Nasa iyong kamay ang susi para muling kumilatis ng bago at tapat na lider ng ating bayan. Ang paalalang ito ay hatid ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo Sa www.febc.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Dan Andrew Cura para sa ehemplo.
Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang ehemplo at naku, maraming salamat that you can join us. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at lagi ko pong pinapaalala sa inyo kung meron po kayong mga kakilala nating mga artist, mga nagpapakita ng galing ng Pilipino, ay naku, i-post nyo lang po sa ating Facebook page, mag-email po kayo sa dzasinfo@febc.ph o di kaya naman dyan din po sa ating YouTube channel, pwede rin po kayong mag-paste dyan. Pero ngayon po, ang ating tinutukoy na ehemplo natin ay si Michael Villagante. Siya po ang nakatamo ng first place sa Lorenzo Il Magnifico category ng 13th Biennial International Art Competition sa Florence, Italy. Yan po ang kanyang naibigay sa atin. Nako, Mike, siguro ngayon pag-usapan natin kasi medyo nasisimulan na natin, no? So sabi mo sinubok mo yung iyong artwork, at nung nakita ko nga sabi ko malalim yung artwork mo, at yun sana yung gusto kong himayin. And then siguro parang background lang, Mike, ang nakita ko na itong sa Florence, Italy, may mga category yung mga awards, no? Mayroong Leonardo da Vinci Award, tapos mayroong Lorenzo Il Magnifico Award, at mukhang ito yung mga tao ng Florence, Italy na kanilang itinataas dahil si Lorenzo de Medici, siya yung parang patron of the arts ng Florence, at doon yun yung pinangalan doon sa award na yon. So nung pinasok mo yung iyong entry na ang title nga pagtahan. Ayun, pagtahan, di ba? So, yung ang initial dun sa painting ay makikita mo yung pinakagitna ay nandoon yung isang ina tsaka yung baby niya, no? Kahawak niya. Pero yung mga nakapaligid sa kanya, parang very threatening. May leon, tsaka may parang hindi ko alam kung wolf siya o aso siya dun sa ibabaw. At may mga lalaki naman nasa ilalim na bumubuhat ng pugad na may puso. Ayan. So sabi ko ba malalim ito. So ano yung parang pinanggalingan nung thought mo na yon? Ayun po, yung unang-una yung ginagawa ko na yung concept na yun. Tapos drawing lang ako ng parang sa baba. Sabi ko, parang kulang pa lang yung mga lalaki. Mm-hmm. Binubuo ko pa lang. Tapos meron na akong model, nag-shoot na ako noon. Pinagdikit-dikit ko na. Ito pa lang yung idea na nakukuha ko. Tapos parang kulang pa siya. Parang kailangan ko pa ng iba pa. Tapos nakita ko yung lumang studies, yung mag-ina ko, si Calix saka si Ann. Oh, so ang pinakamodelo nung nanay at saka nung baby ay ang misis mo at yung anak mo. Matagal na siyang studies ko. Bala ko rin dati kasing isali pa rin sa isang competition yon. Okay. Malaki rin siya. Pero hindi matuloy-tuloy. Siguro talagang nilaan dito yung start yun. Tapos pinag-combine ko na siya. Ayun na, yung naging basihan ko na doon sa paggawa ng pyesa, yung mag-snap. Tapos yung, eto na, binubuo ko na yung concept dahan-dahan. Tapos, eto nga, na, yung gawa ko ay isa sa nakita ko yung mga nangyari sa ating mundo. Ito okay. Yung una yung war nandun sa pinaka-sentro sa taas. Oo. Yung Leon saka yung Tiger, sila yung mga bansa na naglalaban. Okay. Pero hindi lang naman sa bansa, kahit din sa atin, meron din ganung nagkaroon din ng war din sa atin. Nagkaroon din ng ganon.
Tapos yung sa kabilang side, sa kanan naman ng side niya, andito yung climate change naman. Okay. Environment, Environment. Nandito naman siya. Tapos parang nasusunog yung bundok. Tapos marami, hindi lang naman environment, maraming yung mga pagputol ng puno. Pati may television pa eh. Di ba? May television pa eh. Ito na, siya, yung tao na yun, kumaga siya yung parang bantay. Mhm. Medyo may pagkaan yung sosyo. Mhm. Ayun naman siya yung parang kawawa naman dun sa yung sa storya dun sa ko. Mhm. Baga yung nangyayaring pinuputol yung puno, hindi siya makapagsalita at hindi siya wala siyang tapos pinipigilan siya. Tapos yun naman at nandun yung parang mga umaapoy yung bundok, yung pagbabago ng ating tapos meron siyang bricks guys. Parang hinarangan na. Oo, tama. Para wag yung kumalat. Masave pa rin yung mga Bundok dun sa kabila. Kabundukan natin. Tapos ayun. At dito naman sa kaliwa, yung panahon na nararanasan natin ngayon. Okay. At nandun siya. Ginawa ko rin doon yung nag-start yung pandemic na 2000, yung pag nilagay ko rin yung naglagay ako ng doon ng taal. Tama, oo. Baga parang yung simula nung ito na yung parang hindi na control. Yung may isa kasi akong naihabol mo pa yung taal at saka yung pandemya. Kasi meron kasi po akong 2020 na piyesa na untitled Uncontrolled. Okay. Kumbaga, pinasi ko rin siya doon. Nilagay ko rin siya doon. Kaya ayun po yung naging basihan ko doon. Tapos yung meron doon makikita yung 4 na hazmat. Tapos PPE. tumutulay sila sa lubid. Tapos may mga skull sa baba na may mga bulaklak na lumalabas, ganun doon. Yung 4 na yun, sila yung mga, di ba, sila yung mga tumutulong sa atin. Sila yung nasa panganib. Sila yung binubuhis nila yung buhay para sa atin, di ba? Ayun, ito na, yung bata, kumbaga itong nasa background nung mag-ina, pinakita ko lang yung nangyari. Kung ano yung epekto sa atin noon at sa ngayon. Tapos itong sentro ko, yung mag-ina, na naman, ito, yung bata ay, siya yung parang new generation na. Parang kalong ng ina, parang yung pagbabago. Parang hinahele niya yung bata. Tapos yung title ko kasi Pagtahan, yung bata kasi di ba pag umiyak. Oo. Parang tigil na sa pag-iyak. Parang yung pag-iyak ng bata pag hinahele ng magulang, tapos ito na, parang yung pagtigil niya, yung pagtahan, parang sa akin ay tapos na, parang wala nang ingay, wala nang gulo, parang ganun yung ang tingin ko nga dito ay kahit papaano nagbibigay ng pag-asa na yung bata sa natangan ng nanay, parang yun yung sign ng comfort and protection kahit na yung paligid nagkakagulo na. Ayun po, parang ganun po yung yung parang hope and paghilom pa rin, pag-asa. Yung mga lalaki na parang binubuhat yung pugat, ano naman yun? Yung eto na, etong may pugad at etong 5 lalaki, ito yung 5 kontinento. Okay. Itong 5, tayo yun
Mhm. Hindi lang naman tayo itong bansa, lahat sinako po na 5 kontinento, yung sa gitna, siyempre tayo, yung Asia, Europe, America, then tapos yung Africa and Australia. Parang 5 kontinento na yun, nandun. Sila yung nakaranas. Siyempre, hindi lang naman sa atin, di ba? Buong mundo na. Kumbaga, ito yung tao na to. Tapos, nandun yung mga kami nila, kumbaga parang naranasan nila, hindi lang naman yung pandemya, mga gera. Maraming nakaranas yung ganyang climate change. Lahat. Ito yun, impress sila yun. O tayo yun. Yeah. Ngayon, Tapos, yung sige. puso, Yung puso, yun. Sige. Yun na yung paghilom. Tapos na parang ganun. Naging yung parang, tapos yung bulaklak niya, siya yung lumalabas dun sa gilid ng mga tao. Ayun yung parang pag-ata. Pag-angat ulit. Ayun, parang gano'n. Yeah. So Mike, dito sa nakakatuwa kasi dahil talagang kailangan makita yung yung sabi nga yung kaluluwa yung loob ng artist para lumabas itong mga ganitong klaseng mga visuals. Kung mayroong mga young, thriving na mga pintor ngayon at mga visual artist, ano ang mabibigay mo sa kanilang advice? Ano ba yung mga katangian na kailangan meron ako bilang isang taong sining, somebody who's in the arts, para mailabas ko yung mga ganito? Kasi alam ko, hindi lang pang competition yung mga ginagawa ninyong painting eh. Siyempre, may mga nananalo sa competition, pero more than the competition award, ay yung mailabas yung nandoon sa inyong mga pag-iisip. Ano maia-advise mo sa kanila? Sa akin lang, diba, tulad ko sa akin, yung naging, yung naranasan ko nung itong nangyari sa simula. Siguro yung laging naging batayan ko, yung padayon. Padayon? Padayon. Tuloy lang. Parang kung nangyari mga pagsubok sa'yo, di ba? Huwag kang huwag kang bibitiw. Merong pag-asa at parang merong plano at merong darating at merong planong si Lord doon sa puntahan mo. Parang yun po yung So talagang pati yung abiso sa iyo na itodo mo. Actually parang ganun din siya, di ba? Parang ituloy mo lang. Challenge yun yung todo mo. Parang todo mo. Ngayon ito naman yung gusto kong bago natin na i-wrap up itong last part nitong ating kwentuhan. Ikaw ay nagbigay ng iyong entry at laban sa 400 na mga iba't ibang mga artist at ikaw ang nag-represent sa Pilipinas diyan sa competition na yan. Ano naman ang pakiramdam naman ng isang Pilipino na tulad ni Michael na actually may mga pictures ka nung nandoon ka na sa Florence, nakakatuwa yung mga picture mo sa harap ng painting mo at nakuha mo yung award. Ano ang pakiramdam nun na ma-represent at masabing taga-Pilipinas ang nanalo ng ganitong klaseng prestigious award? Masaya din kasi dahil nakatungtong ako doon at ako'y nag-iisa lang. Yung dinaanan ko pero hindi ako bumitiw. Nailatag ko ng maayos yung piyesa ko. Yun yung at merong taong tumulong sa doon na bigay sa lahat hindi sila bumitaw. Akala ko mag-isa lang ako. Nandun merong tao. Ngayon hanggang sa hanggang sa dumating na yung awarding, andun pa rin sila. Ang naramdaman ko yung sobrang tuwa ko kasi hindi ako nag-iisa doon at nung tinawag niyo yung pangalan ko, parang nanginig ako. Parang sabi ko, ayun, hindi ako makapagsalita.
Tapos sabi una-una ako, sabi ko, Lord, thank you. Tapos, na, na, naibigay niya sa akin yung ganung At saka, award. at saka nakakatuwa, Michael, kasi it seems na pati yung mga, sabi mo ng competitors mo, yung mga kalaban mo, pagka ikaw ay nanalo, pati sila masaya rin para sa'yo, no? Ay, opo. Kasi unang-una nung pagdating ko doon, nung sinet up namin yung piyesa, una pa lang may tumitingin na agad sa piyesa ko. Kapwa-artist ko rin pala. Sobra naging hanggang sa dumating na isang araw, dumating na yung opening, naging mag-close kami lahat. naging magkaibigan kami, parang sa akin parang hindi na dumating yung unang yung puntong yung competition. Kasi tagal magkakaibigan na kayo lahat. Merong pagdating ng 6 na sama-sama na kayo, one-to-one, nagbubukas na ng wine. Tapos naabutan ako. Tapos yun, parang ang saya noon. Tapos gumawa ng isang grupo parang sa FB na kaming mga artist nagsama-sama. Tapos hanggang sa tuwa rin sila. Kasi nung nanalo ko, parang lahat kami, kahit yung mga Pilipino nandun kasama ko, lahat kami parang magkasama na rin kami nanalo na rin kami. Actually, sa totoo lang, marami tayong mga Kapilipino na nasa Florence Opo. Sobrang, noong unang paglapag ko doon, hindi ko nga alam na na may taong sasalo sa akin sa akin, tutulong na etong si Max pa rin na ginaguide niya ako, tapos may kaibigan kami na sa Batangas at tinawagin nito si Herbert na meron pupunta dito sa Florence na makipag-compete or mag-i-exhibit. Ayun na, sinundo ako sa airport. At isang tao pala yung taong sinasabi nila. Ayun na, hanggang sa dumating ako sa sa hotel ko, at pagdating ko, at meron din pala akong pinsan doon. Talagang imposibleng walang Pilipino doon. hanggang sa sumunod, hindi ako nagutom kasi meron Pilipino ulit na pamilya pumunta doon sa exhibit ko. Parang natuwa sila. Binigyan nila ako ng pagkain. Itong mga pamilya na to, hindi sila bumibito sa akin, tapos minsan ina-invite nila ako sa kanila para kumain, mag-dinner, at parang sa biyahe ko, hindi ako nagutom talaga. Ang talaga, ang pamilyang Pilipino. Kaya nakakatuwa. Naku, ang kausap po natin ay si Michael Garcia Villagante. Siya po ang nanalo po sa grand prize ng 13th Biennial International Art Competition sa Florence, Italy, yung pinaka Lorenzo Il Magnifico Award. Yun po yung kanyang natanggap. At sa ating pagbabalik, yung pong mga abiso niya para po sa mga budding artist at kung paano ang Pilipino ay patuloy na tumutulong sa kanyang gawain. Dito lamang po, kaya wag po kayong aalis, dito lamang sa ating palatuntunan, ehemplo. Pakinggan ang tugon ng eksperto sa bakuna kontra COVID-19. Unang-una, pagdaan sa FDA, meron silang sarili nilang scientific expert panel para i-review yung datos na sinabmit ng manufacturer, bibigyan ng mas magandang focus ang para sa ating
ethnicity. Pagkatapos niyan, pupunta na doon sa tinatawag na Health Technology Assessment Council. Sila naman ang tumitingin not just on the scientific data, but also titignan nila yun bang halagang gugugulin natin para dito sa bakunang to, sulit. Pagkatapos niyan, vaccine experts panel pa na tinitignan din nila yung safety and efficacy of the vaccines. Pagkatapos niyan, meron pang National Immunization Technical Advisory Group. Tinitingnan pa nila sino ang mga grupong dapat mauna. Pinaka-efficient na paraan na maproteksyonan ng buong community ay maabot natin sa pinakamadaling panahon. At meron pang isa, National Adverse Event Following Immunization Committee, na siya namang titingin ng mga reports from the field with respect to adverse reactions. Siyempre, ang hinahabol naman natin ay maproteksyonan sa lalo't madaling panahon. Ang tinig ni Dr. Annalisa Ong Lim ng Department of Health Technical Advisory Group. I'd like to encourage everybody na samantalahin yung opportunity na magpabakuna kung ito man ay iaalok na sa atin, dahil ito ay isa sa ating pinakamabisang paraan na magkaroon ng proteksyon. Hindi lang ito proteksyon para sa ating sarili, pati na rin sa ating mga mahal sa buhay. Tandaan, lamang ang may alam, ngunit ang tamang kaalaman ay dapat hanguin sa kinauukulan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Nako, magandang araw po sa inyo muli at ngayon po kung kakabukas pa lamang ng inyong mga radyo at ng inyong mga digital devices, nako ay kailangan po panoorin niyo ulit yung aming kwentuhan. Kasama po natin si Michael Garcia Villagante, siya po ang ating ehemplo sa araw na ito, isang pintor at grand prize winner ng 13th Biennial International Art Competition sa Florence, Italy ng 2021 doon po sa Lorenzo il Magnifico category. At nakakatuwa po yung kanyang kwento sa atin na yung mga mga kapilipino talagang parang kapamilya niya pagdating niya doon, ano. At nako Michael, dito sa ating pagtatapos ay nabanggit mo nga kanina, sabi nung iyong kaibigan si Max, tawag ito, parang sugod lang, todo mo lang. Yun yung isang abiso niya. At sabi mo naman na para dun sa ating mga nakikinig na mga budding artist is pagdayon lang, tuloy mo lang kahit na ano ang mangyari, whether sumali ka sa competition o naghahanap ka ng iyong medium, kung ito'y watercolor, kung ano man, basta tuloy mo lang. Sa iyong palagay, paano ba maging ehemplo ngayon para dun sa ating mga kabataan? Kasi malamang may mga tumitingala na rin sa iyo, tinitignan nila yung iyong work, no? At sinasabi nila, gusto kong maging Michael. Ano bang iaabiso mo sa kanila na kanilang paghandaan? Anong mga, sabihin natin, yung mga karakter ng tao para makapagpatuloy sa kanilang gawain bilang isang ehemplo na Pilipino? Siguro yung pakikipagkaibigan mo na tama yung puso mo sa kanila, tapos at maramdaman nila yon, tapos isa rin yun, at yung lagi mo sinasabi na ituloy lang, parang wag lang bumitiw sa kailang pagpipinta. So importante yung pakikitungo sa ibang tao. Dapat huwag kalimutan yon. Kalimutan. At kasi doon may mga tao ka rin sa taong nakakausap mo o taong salamuha mo, meron ka napupulot
Mhm. na maganda at mai-apply mo sa sarili mo. Mhm. Tapos may mga tao din na yun, i-bless ka rin nila. Parang ganun. Mhm. Ika nga kung pinagpala ka, pagpalain mo rin yung iba at babalik din naman yung pagpapala na yun sa'yo. Talagang tulungan no ha? Ganun, hindi lang sa akin, maraming tao din sa akin na na tumulong. Hindi lang si Max. Anong apelyido ni Max, Mike? Po? Anong apelyido ni Max? Balatbat. Max Balatbat. Ayan, kailangan saludo tayo kay Max Balatbat kasi siya yung nagsabi sa yung sagad mo lang yan, todo mo lang. Isa sa akin. At marami din akong mga kaibigan na sumuporta rin sa akin. Hindi lang bukod kay Max, at meron din ito sila sa paglalakad ko ng ganito. At nandiyan din sumuporta rin sa akin sa financial. Nandiyan din sila. Yung kaibigan ko, si Olan Ventura. Yun, isa rin yun. Isa rin siyang visual artist na nakita niya rin yung piyesa ko. Ayun naman. Sabi nakakatuwa, no? At siyempre, isa dyan si Mrs. at saka si Baby. Dahil sila yung naging inspirasyon mo Opo. At ito pa, meron pang sila sa Alan Tan na nag-ano rin sa akin. At si Sir Bill, si Direct Richard Soriano, para makakuha ko ng mga travel grant. Ako. Tapos sa funds, nandiyan yung mga kaibigan ko. Ayun nga, si Ola na nag sa akin, tinulungan niya ako doon sa piyesa ko na ilatag at pagdaanin na para madala ko ng maayos sa Florence. Siya rin nagbigay ng sasakyan, ihatid ako sa airport. Dami po sa akin na sobra. Kaya ayun nga, sa naging ito sa mga kabataan, yun lang, pakipagkaibigan talaga. Itama mo talaga yung puso mo sa yun yung mahalaga. Ayun, mararamdaman nila. Parang hindi ka nag-iisa at i-bless ka nila. At ganoon din, palit. Ayun, isa sa magiging... Kasi ang pagpipinta, andyan itong mga taon to, pag nakasalamuha mo or meron kang mga kaibigan na naging sa'yo, ay ayun, doon mo makikita yung totoo na pag nagbigay sila ng payo din para sa'yo. Ay makakatulong sa atin. Ako, tulad ko, wala, kahit nagpipinta ako, meron pa rin kailangan mong umano ng tao na mag-guide sa'yo. Ito nga, makakasalumuha mo, magiging kaibigan mo. Iyan, nako. Kaya maraming salamat. Nakita niyo po yung mga nabanggit po ni Michael. Unang-una na yung todo nyo, bigay nyo lahat ng inyong mabibigay sa inyong gawain. Pangalawa, huwag bibitiw. Sabi niya, dayon lang, tuloy lang sa ginagawa natin at huwag kakalimutan ang mga kaugnayan nating mga tao, mga relationships, mga friendships, kailangan ibuo natin dahil hindi po tayo nag-iisa sa ating takbo sa buhay. At gayon din sa pagiging isang artist, kanya-kanyang mga artist, may kanya-kanya silang gawain pero nagtutulungan po sa mga efforts na ito. At tuloy, kagaya ni Michael, naitaas po niya ang bandila ng Pilipino sa Florence, Italy. Michael Villagante, ang aming ehemplo ngayon. Maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin, Michael. Maraming salamat. Maraming salamat po, Aidan. Yan. Ang talagang isa pa yung mga taong nag-pray sa'yo. Yun. Mga taong nasa likod sa'yo,
Kasi nananalangin at hindi ka rin magiging malakas ganyan, di ba? Hindi magsisindi kasi may taong nasa likod mo pa rin. Andun yung mga tumutulong, nagpapalakas sa'yo na hindi mo alam, meron sila. Ako ay alam ko yung misis ko at alam ko yung mga ka-chargemate ko. Talagang tinutulungan nila ako. Siguro mag-pray, alam nila, makakapunta ako at mararating ko yung itong stage. Ayun. Isa yun eh. At ganoon din, yung prayer talaga ang isa sa magbibigay sa atin. Kasi yung mga kaibigan, ginagamit sila para sa ganitong yung mga taong nandito sa Pilipinas at pagdating ko sa Pilipinas, di ba? Parang ito nga yung naging basihan ko nun. Akala ko walang mangyayari sa akin, pero meron pa palang darating doon. Pagdating ko doon, diretso pa rin. Ganun si Lord kabuti. Parang talagang Tapos, ito yung yung naalala ko yung binigay sa akin ni Raquel na yung kapatid ko ng bagong kasal kami, yung Jeremiah 29:11. Isang pinanghawakan din. Na may plano sa iyo ang Panginoon. Kahit na meron akong up, down, pero hindi pa rin ako bumibito doon sa yung sa ganung binigay sa akin ng verse ng kapatid ko. Kasi yung nagpapalakas pa rin sa akin. Yeah. So, on that note, Michael Villagante, isang ehemplo, maraming salamat. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po, Dan. God bless po. Nako, maraming salamat po kay Ginoong Michael Garcia Villagante, ang ating ehemplo sa araw na ito, isang visual artist, painter na nanalo po ng grand prize winner sa 13th Biennial International Art Competition sa Florence, Italy. At tayo po talagang nakatutuwa naman na ang mga Pilipino po, lalong-lalo na sa larangan ng sining, kumikinang po all over the world. Kaya paalala ko rin po ulit sa inyo, kung kayo po may kakilala na kapilipino natin na magaling sa sining, magaling sa education, may ginagawang mga advocacies, naku, paalam nyo po sa amin yan. At simple lamang po, kung kayo po ay nasa Facebook, i-post lang po dun sa comment page para po makita namin. Gayon din kung kayo ay nasa YouTube. At kung kayo naman po ay nakikinig sa inyong mga radyo, tawag lang po kayo o mag-text sa 0999-223-5675. At kung Globe naman po ang inyong telepono, abay 0916-296-6620. At kung gusto niyo po mag-email, email lang po kayo sa dzasinfo@febc.ph. Nako, patuloy ko pong paalala sa inyo, please like us on Facebook at subscribe naman sa YouTube. At patuloy po tayong nagpapasalamat kay Aruel Mendoza at kay Brian De La Cruz sa pagbabalangkas at pagbubuo po ng ating programa ngayon. At maraming salamat po sa inyong lahat na sumubaybay at nakinig po sa ating ehemplo sa araw na ito. At tulad ng dati, ako po pa rin ang inyong kaibigan at lingkod, si Dan Andrew, na nagpapaalalang saan man, kailanman at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka. Kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat.